claim the statement of the Bible because we can do a private interpretation. Kining ako mga kaigsunan nga gipabarog nga usa ka haligi nganong matuod ang simbahan tungod kay gitukod ni Kristo. Dili tungod sa pagkamabasa, dili tungod sa karakter, dili tungod sa ngan, usara ang haligi nga kung ipabarog nganong nahimong tinuod ang simbahang Katoliko way laing rason tinukod sa atong Ginoong Hesus-Kristo. Talakayan to, hindi bara-bara, katotohanan lang walang palusot. Para sa mesa ng usapan, di kami nag-aaway. Puro talakayan, hindi banggayan ng patay malisay. Aral hinahimay, parang beats na nire-replay. Truth ang target namin, hindi hypo display. Bawat teksto sinisilip, context yan di pwedeng ipinipilit. Doctrine na solid, hindi fake, hindi boses ng Diyos, di namin gustong i-credit. Doktrina flow, hasal ng pag-iisip. Salita ng Diyos, yan ang aming inisip. Uhaw sa turo, kaya kami nagdidip. Sa talakayan, truth ang pinanghahawakan. Keep it! Doktrina flow, hindi ito laro. Pag-unaway tumatagos hanggang buto. Sa bawat linya, puso ang sumisigaw. Katotohanan lang, walang bawal, walang bawas raw. May tanong, sige lapag mo, let's go. Di kami takot sa debate na may respeto. Spirito ang guide, parang beat na smooth ang tempo. Pag may liwanag, lahat ng shadow nagme-melo. Hindi kami nagmamarunong nag-aaral lang. Pag may gap sa mind, Diyos ang pumuno niyan. Ang Iglesia ng Diyos mula Espanya papuntang Pilipinas. Dapat malinaw yan. Hindi kompetisyon, hindi kami nagra-rhyme para lang manalo. Puso ang puhunan, hindi bara-bara ang palo. Truth ang goal, yan ang tunay na trono. Doktrina flow, hasal ng pag-iisip. Salita ng Diyos, yan ang aming inisip. Uhaw sa turo, kaya kami nagdidip. Sa talakayan, truth ang pinanghahahakan. Keep it, doktrina flow, hanggang dulo go. Liwanag ang bit-bit, hindi ego. Sa doktrinal na usapang totoo. Kapila ang foundation of the truth is the Yo! church, and the Catholic Church is the church founded by Jesus Christ. Then, asay inyong pilion. Meron siya mensahe dito na ito lang masasabi ko mga kaibigan. Ang tao ng Panginoon kahit ngayon ka lang nakatanggap ng tamang pagsunod sa utos ng Panginoon, ikaw ay maliligtas. Hindi binabasihan kung kailan itinatag ang relihiyon o nauna. Ang Katoliko. Hindi naman sinusunod ang utos ng Panginoon, yun ay tinatawag na sinungaling. Anong hindi tinutupad? Anong kautusan na hindi tinutupad? Mas maganda sana kung makausap ko ito. Lang ha. Okay. Maganda sana kung makausap ko ito nang sa ganun makita natin ang sinasabi ng taong ito, ano? Kung gaano katotoo. Hindi kaya nananaginip lang. Okay, kaya kagaya ng Leviticus at sa 10 utos pagbautismo ang tanong sinong-sinong inutos diyan, 'di ba si Kristo? Bakit iba ang Katoliko? Kung maintindihan. Maganda tawagan natin. Mas maganda na matawagan. Ang ibig sabihin niya nito. Teka, mukha yata pause ako ah. Straight to the point. Live on the spot. On the spot. Hindi siya sumasagot. Okay, basa muna ako ng mga comments sa live natin ngayon para habang tayo naghihintay. Huwag ka lang siya sasagot. Oh, nag-ring. Natin. Hello. Hello, good morning bro. Nag-miss call ka bro? Oh bro, na-miss ko kay pinapanood ko lagi yung mga talakayan nyo, talakayan nyo bala tungkol sa reliyon, sa mga pagsunod ba. Oh. Sa pag-analyze ko lang, kasi bumabasa ako ng Biblia, nakikita ko sa Seventh-day Adventist ang totoo. Paano naging totoo ang Seventh-day Adventist bro? Wala pa yan noong 1863.
Pero ang sa akin lang bro, hindi natin binabasihan kung kailan pinasad, kailan ba ano yung reliyon. Kasi ang binabasihan dito, Biblia eh. Bro, ang si Kristo kasi bro, tatag siya ng iglesia. Alam naman natin lahat yan. Hindi, At yung, hindi si Kristo, wait lang, hindi yun pa ako nga ang- tapos. Di ba ako tapos sige, bro? Wait sige. lang ha. Si Kristo, nagtatag siya ng iglesia. oo, Yung kanyang iglesyang tinatag, sabi niya sa Efeso 5:23, yun ang kanyang ililigtas. Yung Oo. iglesia mismo na kanyang tinatag. Wala, tapos sa 1:16, sabi ni Kristo, mayroon akong mga tupa na wala sa kulungang ito. Kailangang sila'y dalhin ko naman dito. Saan niya dadalhin? Sa iglesia na kanyang tinayo. Sabihin, kung mayroong tunay na iglesia, yung kanyang tinayo. Hindi pwede yung tatag ng ibang tao. Yun ha? Dahil yun ang kanyang Oo. pinangakuan na kanyang ililigtas. Kaya kailangan pumasok doon at mamuhay ng ayon sa kanyang kalooban para ikaw ay Oo. maligtas. Ngayon, ang Seventh-day Adventist bro, hindi pumasok doon. Anong ginawa ng Seventh-day Adventist? Nagtayo ng sariling kanila. Pagtayo ng sariling kanila, nangopya ng aral sa Biblia. So, anong nangyari ganito. Para lang silang ano ba, hindi nagpa-enroll sa paaralan, kumuha lang ng teacher na turuan sila about mathematics, about science, about English, pero hindi sila nagpa-enroll sa paaralan. Ang tanong ngayon niya, gagraduate ba sila? Siyempre hindi. Kasi hindi sila pumasok sa paaralan. Kumuha lang ng teacher para turuan sila doon sa saan nila gusto silang turuan. Ayan ang nangyari sa Seventh-day Adventist. Hindi pumasok sa iglesia, nangopya ng aral sa Ten Commandments, nangopya ng aral sa Judaism, nangopya ng aral sa Katoliko. Tapos yung hindi nila kinopya, yun ang kanilang original na kanilang aral. Halimbawa, pagka-Diyos ni Kristo, kanilang kinopya sa Katoliko yan. Yung pagka-Trinity, wala namang Trinity mabasa sa Bible. Di ba? wala Walang bro, Trinity. kasi ito lang bro, okay, ang punto ko lang dito, sabi Yes. ng Panginoon, ang hindi tumutupad sa kanyang mga utos, sinungaling. Tama Kasi yan bro. ang Tama yan bro. sa Levitico 11 bro, Levitico 11, si Kristo ang nagtatag niyan eh. Oh, Ano, Levitico? Ano yan, Levitico? Levitico 11. Walang Tayo mo lang yan. walang Levitico- iglesyang tinatag si Levitico 11. Ang aral ba? Ang aral. Walang- Din. Walang aral na ano na tinayo si Kristo sa Levitico 11. No? Yung utos ba? Utos. Yung utos diyan, yung utos diyan bro, ceremonial law naman 'yan. Alam mo ceremonial law 'yan, hindi? Ceremonial law. Oh, alam mo ceremonial law 'yan, hindi? Ang ceremonial law, ang ano eh, yung... Babasahin ko, ha? Tapos, Babasahin ko sa Biblia mismo ha. Sana nanonood ka sa screen natin. Babasahin ko na yan isa ceremonial law. Ating Levitico 11. Sabi dito, Then the Lord said to Moses and Aaron, give the following instructions to all the Israelites. Sabihin, itong instruction na ito para sa lahat ng Israelita. Hindi kasamang Pilipino dyan. ito Yan na. Ito na. Wait lang. Ito yung Serenita. Wait lang, nagbabasa pa ako. Oh. Sige, sige. Give the following instructions to the Israelites. Mm. Specific, asan ibigay sa Israelita. Oh. The animals you may use for food include those that have completely divided hooves and chew the cud. You may not eat, however, eat the animal's name here because they either have split hooves or chew the cud, but not both. The camel may not be eaten, for though it chews the cud, it does not have split hooves. 5. The same is true of the rock badger and the hare, so they also may never be eaten. 7. And the pig may not be eaten, Oh. for though it has split hooves, it does not chew the cud. 8. Yun eh, sabi ng Panginoon eh. Hindi ba ko tapos? Okay ha? Sige, sige. 8. Sige. You may not eat the meat of these animals or touch their dead bodies. They are ceremonially unclean for you. Ano daw? They are ceremonially unclean for you.
Ceremonial law yan, bro. Ay, paano yan? Kasi, O, problema nyo yan. yun sa, ano yun pagkabalaan ng aton nga kagalingon Ceremonial law yan, bro. Pagkabalaan, Inutos yan sa Israelita, kaya nga pagdating sa panahon ng Kristiyano, may pagbabago nangyari. 13:9 ng 13:9 ng Hebreo. Ang sabi ganito, huwag kayong patangay, no? Huwag kayong patangay sa mga sari-sari at kakaibang katuruan. Mas mabuti para sa atin ang mapanatag ang ating kalooban sa pamamagitan ng kagandahang loob ng Diyos kaysa sa pamamagitan ng pagsunod sa mga walang pakinabang na mga utos tungkol sa pagkain. iba naman yung protocol niya, bro Yan ang ceremonial law, bro. Yun ang ceremonial law, yun. Yan na nga, ceremonial law, Kasi- yung dietary law, ceremonial law yun. Oo, ito pa bro, ito pa sa Ten Commandments pa, ang pang-apat na utos, remember the Sabbath day to keep it holy. Sige, Exodo tayo, Oo. Exodo. Exodo naman tayo, Exodo 20, versikulo 2. Oo. Ako si Yahweh ang inyong Diyos na naglabas sa iyo sa Ehipto at nagpalaya sa iyo mula sa pagkaalipin. Ang kausap pala rito yung inilabas sa Ehipto. Oo. O walang Ito nga, pili- ito. Kasi noon bro, ito pa lang noon na... Sino yun? Sino yun? Sino ang mga taong yun? Sino ang mga taong yun, bro? Mga Israelite. Israelita, ganda. Okay, Israelita. Sinabi mo si Israelita, 8. Pero Oo. ito naman yun, ibig sabihin na doon lang yan ang kautusan kasi noon, doon na mumuhay si Kristo Okay nga. At tinulungan ng Panginoon natin. Oh. Tinulungan natin yan. Alang naman na dito sa Pilipinas, Yun na nga. punta pa dito yung Panginoon. Bro, yun na nga, Ilagay na bro. sa Biblia yan Ilagay. Yun na nga, Bakit bro. sa Biblia, sabi na sa Biblia, humayo kayo sa mga sanlibutan at ipangaral ang Ebanghelyo. Yun, bro, ha? Ebanghelyo yan Anong Sa Panginoon continue? yan Hindi Ebanghelyo Exodo, ano ka ba? Tuloy natin. Exodo 20, versikulo 8. Lagi mong tandaan at ilaan para sa akin ang araw ng pamamahinga. 6 na araw ka magtatrabaho at tapusin mo ang dapat gawin. Subalit ang 7 araw ay para kay Yahweh na iyong Diyos, ito ay araw na pamahinga. Sa araw na ito ay huwag magtrabaho ang sino man sa inyo. Sino itong kausap na sino man sa inyo? Doon nga sa parte sa pag-ano sa Kristo. Hindi. Pero Itong sinabihan ba na ano ba? Sa araw na ito ay huwag magtrabaho ang sino man sa inyo. Sino ang inyo na ito? yung mga Israelita nga. Israelita. Kayo, ang inyong mga anak. Sino yung mga anak na ito? Pero mga tao din yan mga tao. Sino nga anak na ito? Sino ang mga anak na ito? Yun ang hindi ko alam mo sino mga anak kasi hindi ko na memorize sa Biblia. Sino mga anak? Hindi mo alam na ito yung mga anak ng mga Israelita? O sabihin natin yung mga yung para sa ating mga tao. Sabi dito, teka, sabi dito, bro, wag mong babaluktutin kasi binabasa kong talata. O sige. Sa araw na ito'y huwag magtrabaho ang sino man sa inyo, kayo, ang inyong mga anak. Ang inyong mga anak. Anak yan ng mga ano? Anak yan ng mga Israelita. Okay. Mga aliping lalaki o babae, kaninong alipin yan? Oy, ganun din yun. Yun din. Anong yun Sila din? din yun. Ano yun Sila din? din yun. Ang mga alipin, sila din yun. Libawa, mga Alipin. pupunta ka Hindi. sa Hindi. kanilang bahay. Wait lang ba? Alipin ng ang inyong mga alipin, kaninong alipin ito? Yung mga alipin, hindi ko masyado hindi ko masyado Ito mo basa ha? Sa araw na ito ay huwag magtrabaho ang sino man sa inyo. Kayo, ang inyong mga anak, mga aliping lalaki, babae, kaninong mga alipin ito? Sa mga Israelita din siguro Ayan. yan. Ang inyong Kasi ang inyong mga alagang hayop. Yan ha. So binigay yan sa Israelita, Oo. binigay sa pangutos. Pero kasama kita yun yan Ito ngayon, Kasi, ang sa Panginoon. inyong mga alagang hayop ni ang mga dayuhang nakikipamayan sa inyo. So sabihin,
yung mga dayuhan o yung mga hintil na hindi mga Hudyo yun. nakikipamayan sa inyo, naninirahan sa kanila. Naninirahan ka ba sa Israel, bro, o hindi? Sa panahon sa panahon noon, Hindi, hindi pa tayo bro, nabubuhay. binabasa, bro. Sabi sa Deuteronomio 4:2, bro. Hindi tayo nanirahan doon dito tayo sa Pilipinas eh. Oo. Sabi sa Deuteronomio 4:2, huwag mong dagdagan ang utos, huwag mong babawasan. Oo. Okay. Mm. Ayon dito, kasama sa utos yung mga dayuhang nakikipamayan sa kanila. Agree ka o disagree? Ano to bro? Ano to? Sabi sa Deuteronomy chapter 4 verse 2, huwag mong dagdagan ng utos, huwag mong babawasan. Huwag dagdagan, babawasan. Ayon sa Exodus chapter 20 verse 10, kasama sa inutusan yung mga dayuhang nakikipamayan sa kanila o naninirahan sa kanila. Sangayon ka ba dito o hindi? Sa panahon na yon, kung sino yung sa pautusan, doon yan inutos sa kanila eh. Yun na nga, itong dayuhang nakikipamayan sa inyo, kasama ka ba rito o hindi? Hindi ako kasama niyan kasi dito ako sa Pilipinas eh. Oh, hindi ka kasama dyan. So, yung inutusan pala dito, ng panahong ito, wala. Sa may tawagan eh. Sa, hello? Ano ya? Oh, Waka, galay? ga-live ko, dinanawag na ko, naputo na lang kayo, nawag ka, nga naman. Mga takot mo to video sa SDA, mga kamba. Kung itong giagribat ni Brother Windel, Asa ito? itong SDA nga pastor ba nga, Cesar Dizon? kanya? Nga ni, kansya nga ang Vicarious Filidi kay kuan yang ko niya ba nga Wala sa, fraud raw. wala sa kuan. Sinanda kag-link ko niya. Link isend sa ako ang link itong kanon. Sige, sige. YouTube link ka. Oh, Ako i-download. yan. Yan. So, balikan niyo tawagan yung yung tumawag kanina. Tawagan ulit. Pero kalinawagkan tayo dito. Kasi, kailangan talaga maunawaan talaga yung yung utos. Okay. Tinawagan ulit. Oh. Dalawang isip na. Dalawang isip yata. Hoy! Ayun. Okay. Tapos ating balikan yung basa ha sa Bro, ito na lang bro. Ito na lang bro kasi babiyahe ako bro eh. Babiyahe ako ng jeep. biya ka pala. Lalabas. Ito na lang bro sasabihin ko. Tayo mga tao, tanggap natin yung utos ng Panginoon. Kaso lang, matigas yung ating kalooban. Tayo malilison tayong mga tao. Kahit alam natin, ayaw natin sundin kasi nahihirapan tayo eh. Parang Pero kung sundin talaga natin. Bro, parang bro, para palang SDA hindi magawa ang Exodo 20:16. Magawa natin yan kung gusto natin. Kaso lang nga, matigas na yung natin eh. Kalooban eh. Ayaw natin sundin eh. Ikaw bro, nagawa mo yung bro, Exodo 20:16, nagawa mo yun. Ay, yun bro, kung minsan bro, tao lang tayo, nagkakamali tayo. Nagkakamali ka. Diyan yan sa utos ng Panginoon. Kaso lang, tayong tao nga, matigas yung... Yun nga, natin, ang tanong bro, natutupad nyo ba? Natutupad ba ng SDA Exodo 20:16 o hindi? Ano yun ang pan? Basta si Exodo, natutupad yan. Sige, basahin ko ha. Hindi mo sige. pala alam yung 20:16. Ito, basahin ko ha. Sabi sa 20:16, huwag kang magpaparatang ng walang katotohanan sa iyong kapwa. Ay, yun nga bro, yun nga. Tanong ko, teka, ito ba, huwag kang magpaparatang ng kasinungalingan sa iyong kapwa. Ito ba natutupad ng SDA o hindi?
Hindi natin matutupad lahat, do. Ay, hindi mo Hindi natin natupad. matutupad lahat. Ngayon, Hindi natin matutupad. anong sinabi sa Santiago 2:10, bro? Anong sinasabi sa Santiago 2:10? Hindi ko lang ano yung Biblia kasi ano lang eh. Sige, babasahin ko to Ang ang lumalabag sa isang utos kahit tumutupad sa Oo. iba ay lumalabag sa lahat. Yun nga. Yun Tama. nga sasabi ko sa iyo. Ngayon, Kahit anong reliyon, bro. Kahit anong reliyon. kung nilalabag, Hindi. bro, kung nilalabag ng SDA ang Exodo 20:16, anong kautusan ng kanyang natupad? Walang natupad. Oh. Kaso lang bro, ang Panginoon lang bro. Ayan. Bro, ang Panginoon lang ang makahusga kasi tayo tao lang eh. Tao lang Okay. tayo eh. Ay, kayo, ayaw niyong sundin yung utos ng Panginoon. Ay, eh. sinusunod namin, bro. Sinusunod namin, bro. Namamaratan ka na naman ulit. Namamaratan ka na naman ulit. Yan, nagkasala ka naman lahat. Yung Hindi, nakikita ko eh. yung pagsimba nyo ng Sabado, delete na naman yun. Kasi din ako na-baptize sa, sa Adventist. 2010 ako umalis sa Seventh-day Adventist, bro. Kasi din ako na-baptize sa Seventh-day Adventist. 2010 ako umalis. Oo. Oo. Kaya nakikita ko sa doktrina, Ang nakikita ko sa doktrina sa SDA, puro mali. yun lang. Kung gusto mo makipagsubukan sa akin, welcome ka sa akin. Sabihin mo lang. Depende bro sa atin depende sa pagtanggap natin Tayong lahat nagkakasala, tayong lahat, hindi tayo perfecto eh. Pero Panginoon lang bro ang sa Okay, atin, huwag kang mamaratang. Kaya Oo. wag kang mamaratang sa amin na hindi namin tinutupad. Yung ano ko bro, nung sa Katolik pa ko bro, sumisimba kami ng simbang gabi. Bago yung ano ko lang kasi ang Katolik ka baptism pala kasi sa dati? Katolik. Bro, Oo. Katolik ka pala dati, bro? Sinong Oo, founder ng kami. Katolik, bro? Sinong founder ng Katolik? Yun lang ang hindi kami bumabasa ng ano eh. Hindi mo alam. Bumabasa Sinong ng- founder ng SDA? Sinong founder ng SDA? Ang founder ng SDA, si Ellen G. White. Oh. May sinabi ba sa Bible, bro? Meron ba sinabi sa Bible na ililigtas si Kristo ang iglesyang tatag ni Ellen G. White? Ay sa utos nga tayo sa Panginoon eh. Pero siya ililigtas eh. Pero siya Kahit ililigtas eh. ngayon ka na bro, kahit ngayon ka lang nag-ano sa Panginoon, kahit ngayon ka lang nag-ano sa Panginoon, kung sinusunod mo ang utos ng Mali Panginoon, bro. ikaw Sabi maliligtas nga ni ka. Kristo, ito naniniwala ka ba bro na ikaw ay isa sa mga tupa ni Kristo? Yes or no? Naniniwala ako. Naniniwala ka. Sabi ni Kristo, Oo. mayroon akong mga tupa na wala sa iglesyang ito. Kailangan ko siyang papasukin. Tanong, pumasok ka sa iglesia niya o hindi? Pumasok ako sa iglesia. Ano pumasok? Ano ka, kay Ellen G. White ka nakatatag? Hindi lang ang founder, pero ang utos, ayon ka. Uy, walang sinabi na pumasok ka sa kautusan. Ang sinabi, pumasok ka sa iglesia. Ang Katolik hindi naman tatag ni Kristo yan eh. Kung mabasa ko. Ang nag-ano yan ang mga Santo Papa eh. Kung mabasa ko sa inyong libro, The Ministry Magazine. Sa mga magasin bro, marami dyan ng mga mali. Inyo ito. Maraming mga mali dyan. Sa inyo ito. Atin na lang, Mali ito, mali. sundin na natin yung Hindi, yung utos sa Biblia. Itong The Ministry Magazine ng SDA, mali ito, mali. Sa SDA ito eh. Hindi ko yan alam. Kasi tao lang tayo. Hindi mo alam. Hindi mo alam yung araw nyo? Eh, sa sunod na lang, kaya alis na ako bro. Hindi mo alam yung araw nyo, ganun. Yun, wala mag-get. Sige. Okay, bugbog na Sige. naman. Salamat. Oo. Sige. Yung kawawa. Hindi alam yung Ministry Magazine. Maraming SDA hindi alam yung Ministry Magazine. Sabi nga ni Dal Villanueva, quotation lang yan. Ano? Quotation? Saan siya naging quotation? Hindi masagot ng SDA ito kung saan siya naging quotation, ano? Okay, so dito, wala na. Sira na yung ano na yun dahil yung kanyang argumento nawasak na. So sana next time bago sana bubuelta dapat sana siya kanang armado sa karunungan, armado sa kaalaman. Dahil tayo may mga nalalaman na hindi pala niya alam. No? So, walang sinasabi sa Biblia na kailangan mong pumasok sa kautusan. Yan ha. Kung ikaw ay tumutupad sa kautusan, then iniisip mo yung sarili na ikaw isa sa mga tupa ni Kristo, kaya ikaw ay gumagawa sa kautusan,
Ano sabi ni Kristo? May mga tupa ako na wala sa kulungang ito, sa iglesia. Kailangan sila dalhin ko naman dito. So ano nga gawin mo? Dahil tutupad yung palang utos niya. Papasok ka sa kanyang iglesyang tinatag. Ngayon, nasaan siya? Nasa iglesia ni Ellen G. White. Bagsak pa rin, bagsak. No, bagsak pa rin. Anyone can claim the statement of the Bible because we can do a private interpretation. Kining ako mga kaigsunan nga gipabarog nga usa ka haligi nganong matuod ang simbahan tungod kay gitukod ni Kristo. Dili tungod sa pagkamabasa, dili tungod sa karakter, dili tungod sa ngan usara ang haligi nga kung gipabarog nganong nahimong tinuod ang simbahan Katoliko way laing rason tinukod sa atong Ginoong Hesus Kristo. Yo! Talakayan to, hindi bara-bara. Katotohanan lang, walang palusot. Para sa mesa ng usapan, di kami nag-aaway. Puro talakayan, hindi banggayan ng patay malisay. Aral hinahimay, parang beats na nire-replay. Truth ang target namin, hindi hypo display. Bawat teksto sinisilip, context yan di pwedeng ipinipilit. Doctrine na solid, hindi fake, hindi boses ng Diyos, di namin gustong i-credit. Doktrina flow, hasal ng pag-iisip. Salita ng Diyos, yan ang aming inisip. Uhaw sa turo, kaya kami nagdidip. Sa talakayan, truth ang pinanghahawakan. Keep it! Doktrina flow, hindi ito laro. Pag-unaway tumatagos hanggang buto. Sa bawat linya, puso ang sumisigaw. Katotohanan lang, walang bawal, walang bawas raw. May tanong, sige lapag mo, let's go. Di kami takot sa debate na may respeto. Spirito ang guide, parang beat na smooth ang tempo. Pag may liwanag, lahat ng shadow nagme-melo. Hindi kami nagmamarunong nag-aaral lang. Pag may gap sa mind, Diyos ang pumuno niyan. Ang iglesia ng Diyos mula Espanya papuntang Pilipinas. Dapat malinaw yan. Hindi kompetisyon, hindi kami nagrarime para lang manalo. Puso ang puhunan, hindi bara-bara ang palo. Truth ang goal, yan ang tunay na trono. Doktrina flow, hasal ng pag-iisip. Salita ng Diyos, yan ang aming inisip. Uhaw sa turo, kaya kami nagdidip. Sa talakayan, truth ang pinanghahahakan. Keep it, doktrina flow, hanggang dulo go. Liwanag ang bit-bit, hindi ego. Sa doktrinal na usapang totoo. The pillar and foundation of the Kami ang truth bida, is the yo! church, and the Catholic Church is the church founded by Jesus Christ. Then, asay inyong pilion.